Good afternoon sa ating lahat. Mapagpalang hapon sa ating daily life sharing. Tayong lahat ng mga patuloy na nakikiisa at sumusuporta sa gawain ito ng Panginoon. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Talagang mapagpalang hapon sa mga matsatsaga na nagpapatuloy na hindi nang iiwan sa daily life sharing. Palakpakan mo ang iyong sarili sa Panginoon. Dahil isa ka sa hindi nag-iiwan sa ipinagagawa ng Panginoon sa daily life sharing. Kaya ngayong hapon ay nandito na naman po ang isang lingkod ng Diyos na katulad ko na kanyang isinugo upang muli ay magbahagi ng muling kapahayagan ng Panginoon sa ating lahat. Lagi po tayong nabubuhay ng may kagalakan dahil lagi tayong may narinig na mensahe mula sa Panginoon. Inuulit ko po, tayo po ay nabubuhay ng mga mananampalatayang may kagalakan dahil na nagpapatupad sa mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya good afternoon po. Good afternoon po sa ating mahal na Pastor Dong at Pastor May at sa kanilang pamilya na kasama nila doon sa South Korea na sila po ay maglalakbay naman, maaaring sila naman ay maglalakbay patungo naman ang Australia. Salamat sa Panginoon sa matagumpay na misyong ito na ginagawa ng ating mga mahal na magulang, mga mahal nating pastor, si Pastor Dong at Pastor May. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga leader, sa lahat ng mga mananampalataya, sumusubaybay. At kung ikaw ay bago din na sumusubaybay sa gawain ito, mapalad ka na ikaw ay isa sa nakikinig at nagpapatuloy na sumusubaybay sa gawain ng daily life sharing. Tayo yung sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ay laging mabuti sa amin. Kahit kailan, anumang panahon, hindi ka nagbabago ng iyong pagmamahal, ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Bagaman kami, ang minsan ay malimit ay nagbabago. Pagbabago ang aming mga isip, ang aming mga damdamin, Panginoon, ang aming mga desisyon, subalit ikaw, Panginoon, na natiling tapat sa amin. Salamat, Panginoon, at sa hapong ito, sa aming pong masusubaybayan ng mga salita mo, na muling maaaring dagdag na pagpapatibay ng aming pananampalataya, pagtitiwala, at pagtanggap ng mga nais mong gawin sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat. Thank you, Holy Spirit. Ikaw ang dakilang tagapagturo at tagapagpaunawa ng bawat aming narinig sa salita. Salamat po sa hapong ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Alam niyo po ba na ang Panginoon po ay napakaraming pangako na inilaan para sa ating lahat. Punong-puno po siya ng libu-libong mga pangako na nakasaad sa Biblia. Ano po, para po yun sa atin. Para po sa ating nananalig at sumasampalataya sa Panginoon. Ay punong-puno po yung kanyang mga pangako na gusto niya na atin pong laging maranasan. At sa mga pangako ito ng Panginoon, para ma-fulfill ito sa ating mga buhay, siyempre unang-una alam natin ang nagpapatupad ng pangako ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero ano po ang ating role bilang kanyang mga anak? Upang ang mga pangakong ito na ipapatupad ng Panginoon ay ating maranasan. Kaya nga po yung ating pong kalagayan sa Panginoon, ang Diyos at tayo po ay nakikipag-partner para po mangyari ang kalooban ng Diyos, ng ating Ama, dito sa lupa tulad ng sa langit. Meron po siyang nais na mangyari. At ang ninanais po niyang maging kapartner, ang gusto po niya na pumartner dito ay tayong kanyang mga anak. Gusto niya po ay masaksihan natin. Ano po, mag-manifest sa atin. Ang gusto ito ng ating Panginoon. Kaya ang kailangan po dito, ang sabi nga, faith fulfills promises. Yun po yung ating topic ngayong hapon. Na nasa Panginoon, siya ang magpapatupad nito. Pero tayo po ay mayroong kailangan gawin. Yung pong ating pananampalataya. Upon a heart loaded with faith. Kailangan po ay yung ating puso ay kargado ng pananampalataya. Amen? Meaning yung faith of the heart, yun po yung kailangan natin, hindi po faith of the mind, from our mind. Kundi ito po ay God kind of faith is on the heart.
ang pananampalatayang mula sa Panginoon ay ito po ay sa puso. It is not from our minds that we believe. Ang mananampalataya po ay hindi po isip. Puso po ang mananampalataya. Again, it is not our minds that we believe. It is from our hearts. Kaya napakalaga po na ang ating pong puso, bagaman po ang ating isip, ito po ay nagda-doubt, yet still believe. Ang pananampalataya ay nagmumula sa puso natin. Kaya nga po, sabi nga po ng Matthew 12:34, kung ano ang nag-uumapaw sa puso mo, ay siyang sinasabi ng pag po nag-uumapaw sa ating puso ang pananampalataya, yun po yung sasabihin ng bibig natin. Kaya napakahalaga po na ang ating puso ay kargado ng pananampalataya. Sabihin mo, kargado, kailangan pala kargado, loaded. Karga, di po ba ang iyong cellphone? Ang cellphone mo, hindi mo magagamit pag hindi ito kargado ng battery. Pag hindi ito puno ng battery, hindi mo ito magagamit lalo na sa call, lalo na sa Zoom. Hindi mo ito magagamit ng maayos. Ano po? Ganon din po yung puso natin. Hindi din po ito makakapag-function ng maayos pag hindi po ang puso natin ay puno ng pananampalataya. Kaya, again, ang sabi po dito, it's not our minds that we believe. We believe it is from our hearts. Ang pananampalataya po ay mula sa ating puso. Sa puso natin. Amen po ba? Kaya nga, sabi nga po doon, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken, we also believe, and therefore speak. Nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Paano daw nakapagsalita? Dahil sumasampalataya ang puso. Amen? Kaya ka po makakapagsalita ng maganda na talaga namang maka-Diyos ay dahil sa puso mong may pananampalataya. Sa ganun ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Mula sa puso ang pananampalataya. Kaya napakahalaga po na tayo sa anumang circumstances ng ating buhay. Amen po ba? Sa halip na tayo itumingin doon mga circumstances na ating naranasan, tayo po ay tumitingin doon sa salita ng Panginoon na ito po ay stir up from our faith. Kaya nga po, ang sabi nga po ng Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ayan. Pag po tayo ay laging nakikinig sa salita ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. At ito po ay nag-immerse, doon sa pangako ng Panginoon. Ang salita lamang po natin, ang lagi po natin dapat na salita, ay kung ano ang pangako ng Panginoon about sa iyong sitwasyon. Halimbawa po, ang sitwasyon mo ay karamdaman. Anong mga salita mula sa Diyos na laman ng puso ang sinasambit natin? That's what God will fulfill His promise of healing to you. Faith fulfills promises. Napakahalaga po, hindi lamang alam natin na magdikta ng salita ng Jesus is our healer. Diba? Darang pangkatag, waymaker, miracle worker. Hindi lamang po kinakanta natin, hindi lamang po alam natin, kundi ito po yung nagsasalita sa puso natin. Yung pananampalataya. Nananampalataya tayo sa salita ng Panginoon. Kaya sa bawat circumstances ng ating buhay, we speak only what God promises. Promises about our situation. Amen po ba? Kaya nga po, in addition, stir up your faith by praying in the Spirit. Ayan. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, tayo din po inananalangin, may pananampalataya. Ang sabi nga po, but you beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Ayan po. Beloved, building up yourselves. Ano daw ang i-build? Your most holy faith. Amen? At ang sabi doon, praying in the Holy Ghost. Pag po tayo ay nananampalataya, nananalangin tayong may pananampalataya, ay may pananampalataya din po nating sinasabi na tinugunan ng Diyos ang ating panalangin. Again, nananalangin may pananampalataya, banal na pananampalataya. At tumutugon at sinasabing, Panginoon, may pananampalataya din po akong tinugon mo na ang aking panalangin. Ano man ang iyong hinihiling sa Panginoon. When you pray,
sa atin pong pakikipag-ugnayan sa Panginoon ng may pananampalataya. You're building up your own spirit. Ang iyong spirit is getting stronger. Amen. Getting stronger. Alam niyo po ba, ang nagpapastrong po talaga ng iyong spirito? Ang iyong pananampalataya. Ano magiging strong ang iyong spirit? If you are praying, ang iyong spirit, if you are praying in faith, if you are declare the word of God in faith. And in order to increase your faith, it is important po na makita natin, ano po, na talagang yung pananampalataya natin. Kaya nga po, sino ba ang nagdala sa atin ng divine pananampalataya na to? Who brought us this divine faith? It is Jesus. Na ang sabi nga po doon, ano ba ang dinala niya? Na gusto niya, we live it abundantly. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi niya sa John 10:10b, I came that they may have life, and that they might have it for abundantly. Ang Diyos po ang nagbigay ng divine faith na ito sa ating mga buhay. Bakit po niya ibinigay ang divine faith? Upang tayo ay mabuhay abundantly. Amen? Abundantly. And you can have that abundant life na ipinangako ng Panginoon if you live by faith. Again, you can have the abundant life Jesus promised if you live by faith. The just shall live by faith. Romans 1:17. And you can have all the faith you will use. Ang kailangan po natin ngayon sa huling panahong ito, malapit nang dumating ang Panginoon. At hindi lamang po yun, may malaki pong gagawin ang Diyos sa mga simbahan, sa mga lingkod, sa mga mananampalataya. Sa Kingdom Monday, malaki po talaga. At dahil po, ang pagpapalawak ng Kingdom Monday, kagaya po ngayon, nandun po sa Korea ang ating mahal na magulang. Billion Soul Harvest. Kayo po ba'y naniniwala na kasama kayo doon? Hindi man kayo nakasama sa Korea, pero alam niyo kasama kayo sa mandatong iyon ay pinagagawa ng Panginoon. At dito po sa mandatong ito na pinagagawa ng Panginoon, gusto po ng Lord, by faith, ay angkinin natin, i-possess natin, i-proclaim natin ang abundant blessing na ibubuhos upang maitayo pa ang tax na building na pinapahayag sa atin para sa Daha Parañaque, ang mga itatayo pang mga simbahan, ang mga itatayo pang mga foundation, ang mga itatayo pang mga eskwelahan. Amen po ba? Para po ito ay maging tulay upang maabot natin ang marami pang tao na makakilala sa Panginoon, upang maritip natin ito, upang makakilala sa Panginoon ang maraming tao. Naniniwala po ba kayo doon? Nananampalataya po ba kayo na paganda ng paganda ang gagawin ng Panginoon sa atin? By faith. Kung maniniwala ka lamang na may pananampalataya, mangyayari yun sa iyo. Grabe po talaga ang mga pangitain na ipinakikita ng Panginoon. At ang mga misyon, nakalakip ng pangitain na ipinapahayag ng Panginoon sa huling panahon ito. Just you shall live by faith. Sabi ng Romans 1:17. You can have this abundant life. Ulit, Jesus brought divine faith. At ang sa pagitan po nito, na pumunta siya dito sa lupa upang siya'y magbigay sa atin ng buhay. Isang buhay na ganap at kasis. Paano po magiging ganap at kasiyasya? When you live by faith. Pag tayo po ay mamumuhay sa pananampalataya, alam niyo po ba yun? Para po bang meron divine buttons na pipindot ka, bigla na lamang there is the promise of God for you. Na ano po ang pangako niya? Ang sabi ng Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Halimbawa, may sinabi sa iyo ang Panginoon na ito ay mangyayari sa iyo. Ano ang kailangan mo para mangyari ito? Kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mo ng talaga namang ikaw ay puno. Ikaw po ay kandado. Meron kang punong pananampalataya sa puso mo. Kailangan mo po ito. Kailangan mo na ikaw ay may pananampalataya na pag ikaw ay nag-press ng faith button, there is the promise. Ano ang kanyang unang promise? That my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Yan po ay naranasan.
Nung tinawag ako ng Panginoon na magpastor, paano, saan kami kukuha ng ipagpapatayo ng simbahan, paano kami magkakalupa, dahil ang Panginoon ang may pangako. Ako'y nanampalataya sa pangako ng Panginoon. Bawat araw, lumalapit ako sa Panginoon. Alam ko, God will supply all my needs in this ministry. Amen? In this ministry, according to His riches in glory in Christ Jesus. Yun po iyon. Talagang minamahal. Sabi nga po ng Jude 1:3. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasan pinasama sa nating lahat. Ngunit, hindi na po kaligtasan. Lahat po tayo may kaligtasan na. Lahat po tayo nakamtan natin ang kaligtasan. Ang sabi po dito, ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga bansa. Ano po ang kailangan nating ipaglaban ngayon? Ang trabaho mo, ang pag-aaral mo, ang ministry mo. Ang kailangan po nating ipaglaban ngayon, hindi na po yung kaligtasan mo. Ligtas ka na po. Ano po? Ang kailangan na po nating ipaglaban ngayon ay yung pananampalataya. Pangyayari po ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Amen po ba? Mangyayari ang mga pangitain, bawat linggo, nakakarinig ka ng mensahe sa pulpito ng iyong pastor. Naniniwala ka ba na mangyayari yun sa'yo? Hello? Kumusta po tayo? Faith fulfills promises. Sa pamamagitan po, ang sabi po dito, nananawagan ako sa inyo na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga bansa. Inuulit ka po, sa atin pong buhay ngayon bilang mga mananampalataya, hindi na po ang pinag-uusapan ikaligtasan. Paliwanag na ligtas. Hindi na po ang pinag-uusapan ang mga elementary teaching. Ngayon po ang pinag-uusapan, ang malakihang gagawin ng Panginoon. Amen? Ang malakihang gagawin ng Panginoon sa buhay. Ang malakihang gagawin ng Panginoon sa buhay mo upang ang kapatid mo, ang asawa mo, ang mga magulang mo, ang mga kamag-anak mo, ang mga kaibigan mo ay maniwala sa Diyos mo. Maniwala para sila din ay makakilala sa Panginoon. Alam niyo po ba? Sa isang buhay na ganap, ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sa kanyang mga promises na ipinangako sa atin, wala pong pangako na hindi tutupadin ng Panginoon. Kaya po hindi natutupad dahil hindi ka pa naniniwala. Kaya ngayon, ang kailangan mo, kargado ka ng paniniwala. Ang puso mo, yun, sa mga oras ito, tingnan mo nga ang puso mo. Kung may kargang gasolina, ano na kaya ang taas ng karga ng gasolina ng puso mo, ng pananampalataya? Kung ikaw ay magre-rate ng gasolina o ng charge ng battery dyan sa puso mo, ano kaya ang rate? Ito ba ay 20% ang rate ng iyong battery ng pananampalataya sa puso mo? Ito ba ay 50%? Ito ba ay 60%? Ito ba ay 70%? Ito ba ay 80%? O nanto ka sa 95%? O baka naman kaya rin ng 100%? Amen? Hallelujah. Di po ba, pag ikaw ay punong-puno ng charge ang iyong cellphone, ang anuman sa buhay mo, pag punong-puno ng charge kahit sa sasakyan mo, hindi ka nag-aalala. Kahit tumuon, kahit ka tumakbo, alam mo, hindi ka titigil. Dahil alam mo, puno ka ng gasolina. Ang iyong cellphone, pag alam mo na punong-puno ng battery, kahit paghapon kang umalis, lumayo, walang charger, tiyak na tiyak ka, hindi ka nag-aalala. Kasi nakakatiyak ka, magagawa mo ang lahat mong dapat gawin. Kasi full charge ang iyong cellphone. Ngayon ang tanong, kumusta ang puso natin? Tayo ba'y tiyak na tiyak din na magagawa natin ang lahat ng bagay na pinagagawa ng Panginoon sa atin? Tiyak din ba tayo na mga ipinangako ng Panginoon na mangyayari sa atin? Kapatid, kaibigan, kargado ba ng mataas na karga at yung puso ng pananampalataya? Dawa, kung paano ikaw ay nag-charge ng iyong cellphone, kung paano ikaw ay nagkakarga ng gasolina sa iyong sasakyan, kargado din dapat ang puso natin ng pananampalataya. Because faith fulfills promises. Amen? Sabi nga dito, ipaglaban mo, nananawagan ako sa inyo. Nananawagan ako sa ating lahat ngayon. Ipaglaban mo naman yung pananampalataya mo para maranasan mo na yung mga sinasabi ng Lord. Para
Naranasan mo na ang level up ng iyong buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Faith is your answer to everything. Everything na sinabi ng Diyos. Everything na ipinangako ng Panginoon. Faith is your answer. And the Lord made so much faith possible for us. Talagang ginawa na po ng Lord ang lahat. Ang posibleng kabutihang lahat para sa atin. Faith is your answer to everything. Di po ba ang sabi nga ng Hebrews 11:7? By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, hope with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahakulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ipinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. The Lord showed Noah everything he needed to know. Pinagkaloob ng Panginoon kay Noe ang lahat ng bagay na kailangan niyang malaman. At siya'y namuhay sa presensya ng ating Panginoon at sa plano ng ating at ang kanya pong button, meron po siyang faith button. Ayan. Sa mga planong ito ng Panginoon, anong meron siya? Sa sinabi sa kanya na gagawin niya, isang napakalaking barko, isang napakahabang panahong barko na kailangan niyang gawin. Ano ang meron? Bakit nagawa? Bakit natapos ni Noe? Bakit sa pagkatapos nito itinuring siya itinuring na matuwid ng Panginoon? Kaya naman dahil doon natapos niya, ano ang kanyang pinipindot sa kanyang buhay? Ang pindot lang na meron siya, ang button lang na meron siya, yung faith button, yung kanyang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, tayo po, maniwala po kayo. Push yourself to be strong in your faith. Whatever circumstances. At tandaan po natin, alam ko, lahat ng nakikinig dito sa atin, marami na tayong pangako ng Diyos na narinig. Ating tinanggap. Ang tanong, ating bakit? May mga dumarating sa akin, may mga nagsasabi sa akin, Pastora, alam niyo po ba, nung pong tayo nagkaroon ng family altar, ang sabi niyo po, ang kapahayagan po ng Panginoon na sinanggit po ng inyong bibig para sa aking pamilya ay ganito. Ay ganito. Alam niyo po ba, totoo po. First quarter po talaga, nangyari po yun sa akin. Sabi naman ng iba, alam niyo po ba, nangyari din po yun sa akin. Sabi ko, ang lahat ng iyon ay dahil nanampalataya kayo. Amen? Nagpartner ang Diyos, pananampalataya. At ang lingkod na isang sugo ng lingkod ng Panginoon na nagpahayag ng kapahayagan ng Panginoon. At kung ikaw ay nanampalataya, ito ay mangyayari sa iyo. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan. Akala ng ilan, ay wala na. Sinabi ng Diyos sa akin, ang tagal. Ilang po bang taon bago nakamtan ni Abraham ang pangako ng Panginoon? Ilang po bang taon bago naranasan ni Joseph ang kapahayagan ng Panginoon? Ikaw po, baka po isang buwan pa lang ang iniibig mo sa Panginoon. Isang buwan pa lang ang bagay na sinabi sa iyo ng Diyos, sumuko ka na. Kapatid, magpatuloy ka. Ipaglaban mo ang Panginoon. Kahit parang ang nakikita mo ay malabo, parang ang nakikita mo ay kontra doon sa sinabi ng Panginoon. Kapatid, huwag kang aalis. Ipaglaban mo ang iyong Panginoon. Because faith fulfills promises. Ang iyong pananampalataya ang tutupad, ang magpapatupad ang Diyos. Subalit kailangan ng Diyos ang ating pagkipag-partner sa Kanya. Ano ang ating partnership na ibibigay sa Panginoon? Ang ating pananampalataya. Siya ang nagsabi, nanampalataya ka, yun ang mangyayari. Kaya kahit may sinabi ang Panginoon, kung hindi ka nanampalataya, hindi yun mangyayari. Kaya nga partnership, mangyayari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ang Diyos na nasa langit ay nasa lupa. Ang Diyos ang nagsabi ng kanyang pangako, tayo ang kanyang sinabihan. Ano ang kailangan? Pananampalataya lamang.
Kaya kailangan, sabi nga doon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan. May sinabi ba sa iyo ang Panginoon na kung wala kang anak, ikaw ay magkakaanak? Ano, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na gagawin sa iyo? Walang problema sa sinabi ng Diyos. Walang kaproblema sa promise ng Panginoon. Sabi nga niya ng 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but He is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Nangako po ang Panginoon, marami po ang pangako. Sabi ko nga po, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng aking buhay, na andoon ang pangako ng Diyos. Amen? Hanggang sa pagtanda ng aking buhay, ako ay nabubuhay sa pangako ng Panginoon. At ang akin lamang kailangan gawin, ipaglaban ko ang pananampalataya ng aking puso. Again, nasaan ang pananampalataya? Nasa puso. Pag nasa puso ang pananampalataya, ito ang iyong isa sa isip, ito ang sasabihin ng iyong bibig. Pag tayo ang believing believer, ay talunan tayo. Hindi natin makakamtan ang mga pangako ng Panginoon. Kaya lagi kang manampalataya, kahit pa ang nakikita ng iyong mata, parang kontra doon sa sinabing maganda. Hindi, nananampalataya pa rin ako, ilalaban ko ang pananampalataya. Ilalaban ko ang aking pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. Ilalaban natin ang ating pananampalataya. Amen. Sabi nga ng Habakuk 2 verse 3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito'y maganap. Ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang pinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Kapatid, sino ka mang nandyan, alam kong may pangako ang Panginoon sa iyo. Alam kong meron kang nagdadalawang isip, alam kong parang ikaw inawawalan na ng pag-asa, alam kong parang nagtatanong ka. Nagtatanong ka na natatandaan ko pa noon ako may isang patotoo. Merong nangako sa amin na siyang magpapatayo ng aming church building. Dumating ang mga taon, ginagawa hanggang umabot ang taon, hindi pa tapos yung ipinagagawa niyang church building. Hanggang isang araw, lumapit ako sa Panginoon, gaano pa po katiyak na talagang ito pong babaeng ito pong lingkod na ito, na nagsabi na itatayo ang iyong bahay-sambahan, physical building, ay siya talaga ang tatapos. At Lord, hanggang kailan po ito matatapos? Alam mo, nabuksan ko ang kanyang mga salitang ito. At ang sabi nga dito sa Habakuk 2, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito'y maganap. Sabihin, hindi pa ngayon ang panahon para matapos. Ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipakikita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin. Tiyak na mangyayari at hindi ito maaantala. At ang sabi po doon sa Ageo 2, may sinabi din po doon na huwag kang matakot, tatayo po ang templo. At kung sino ang nagpasimula. Kapag nalaman ng mga tao na si Zorobabel ang siyang nagpasimula at nagpatapos ng templong ito, matutuwa ang marami. At pumunta po ako sa babaeng ito at sinabi ko sa kanya, alam mo ba, sis, ako'y nagtatanong na sa Panginoon. Kailan kaya matatapos ang church building ito? Taon na. At alam mo ba, tatapat kita, may sinabi sa akin. Kung si Zorobabel ang nagpasimula ng templong ito, siya rin ang tatapos. Kaya ako'y nagtatanong na, nababagalan na ako, pero sabi ng Panginoon, bagaman parang mabagal ito, alam niyo po ba totoong nagsasalita ang Diyos? Kayo po ba'y nananampalataya doon? Kasi danas ko po talaga ito sa buhay ko. Sa buhay may asawa, buhay magulang, buhay pastor, buhay na naghahanap buhay, buhay na pakikipagkapwa, buhay na pakikipagkoneksyon. Maraming sinasabi ang Panginoon. Talaga ko po talaga inaniniwala sa sinabi. At ang sabi niya dito, bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala. Grabe. Ang solusyon lamang pala sa bumabagal, ang solusyon lamang pala na para bagang hindi pa tapos,
ay yung ipinaglalaban natin ang ating pananampalataya. Contend to your faith. Amen? Ipaglaban mo. Contend. Yun po ang meaning noon. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Contend to your faith. Ipaglaban mo. Contend for the faith which was once delivered unto you. Ipaglaban mo ang pananampalataya minsan na ipinagkaloob sa iyo at magpakainit. Kaya ngayon po, kahit mo natin ngayon, lagi mo pong ilaban ang iyong pananampalataya. Amen. Ilaban mo po na ang sinabi ng Panginoon, ang pangako niya, ang magpapatupad nito ay ang Diyos. At matutupad ito sa pamamagitan ng pakikipagpartner mo sa Diyos, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya yung pananampalataya po natin, i-push po natin yung ating pananampalataya. And we must wait patiently. We must wait patiently for the fulfillment of the promise. Pinaglalaban po natin ang pananampalataya at buong tiyaga po tayo na naghihintay sa mga pangako ng Panginoon. Sapagkat pag po ay pinaglalaban mo ang iyong pananampalataya, natututo ka pong maghintay ng mapayapa. Kalimitan po, may mga naghihintay na nagrereklamo na. May mga naghihintay na susunod. Meron po akong karanasan sa buhay na may sasabihin po ang Panginoon, meron pong pagkakataon na kinabukasan, meron agad confirmation ng kanyang pinangako, minsan naman taon, minsan naman buwan, pero marami po, ito po yung patututuhanan ko sa inyo. Talaga pong, totoo pong ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Totoo pong ang Diyos. Ang talaga po lamang ipinaglalaban sa aking buhay ay ang aking pananampalataya. Ang aking pananampalataya na ako'y naghihintay ng buong tiyaga na ang kanyang pangako ay kanyang ipagkakaloob sa aking buhay. Amen po ba? Yung pong ating push po natin yung punto ng ating pananampalataya sa kanyang mga pangako. Na sinasabi niya sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Ang Panginoon ay hindi nagpapaubaya sa kanyang mga pangako. Sabi niya doon, ano po, my grace, ang aking biyaya ay sapat sa inyo at aking lakas. Amen po ba? Ang biyaya po ng Panginoon ay sapat upang lahat ng kanyang pinangako sa atin ay matutupad. Ito po ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And you get your strength in your faith only by the word of God. So then faith comes by hearing and hearing by the word. Habang ikaw ay nananampalataya sa mga pangako ng Panginoon, huwag ka rin hihinto na ang pananampalataya ito ay may kalakip na salita. Dito ka makakapagtay na hindi ka napapagod. Amen po ba? Hindi ka mapapagod. Amen. Ano po, na pag po tayo ay laging kargado ng pananampalataya. Kargado din po tayo ng salita. At ang salitang ito ng Panginoon, ito po ang nagbibigay ng strength sa atin. Ito po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen po ba? Sa ating buhay. Kaya tayo po, mamuhay po tayo, live by faith. Live by faith, not live by your peace. Tayo po ay laging mabuhay sa pananampalataya. Amen. Ano ang ginagawa mo? Mabuhay ka sa pananampalataya. Ano ay pinagkatiwala sa ilang Panginoon? Pinagkatiwalaan ka ba ng bagong simbahan? Pinagkatiwalaan ka ba ng bagong paglilingkod? Kapatid, kargado dapat ikaw ng pananampalataya. Kargado ka. At ang pananampalatayang ito ay talagang lalo mong makakargahan. Parang ang jeep, may kargang gasolina. Pero lagi din po ito, ikaw, may ginagawa ka, ikaw yung nagkakaroon. At tayo po, ang salita po ng Diyos, ay lagi nating kargado po ang puso natin, ang buhay natin. Lagi po tayong makinig. Alam niyo po ba ako, ang patotoo po, this coming October 15, I'm 65 years old. At talaga po, ang akin po talagang secret sa buhay, yun pong akin laging ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ng aking ang panalangin ng aking hininga. Amen. Ang kagalakan ko ay ang humayo. Again, ang pananampalataya ko, ang aking kalakasan, no? Ang salita ng Diyos, ang aking pagkain, ang panalangin ng aking hininga. At ang buhay ko ay humayo. Kapot.
at lalong pang lumawak sa ipinagagawa ng Panginoon. Yun po ang susi. Bakit ako ay taglay-taglay ko ang kagalakan sa aking puso? Ang pakiramdam ko, hindi ako tumagal. Ang pakiramdam ko, mahaba pang mga taon ng aking buhay ay ako'y bibigyan ng Panginoon. Dahil bawat araw, sa bawat pagpatig ko sa Panginoon ang may pananampalataya, palawak ng palawak ang pinagagawa ng Panginoon. Alam niyo po ba? Grabe po, this week po, grabe po talaga yung kapahayagan ng Panginoon. September 23, may matinding kapahayagan sa akin ng Panginoon. At this week, next week, at sa buong mga buwang ito ng October, nandun po na kami sa work by faith. Talaga pong sabi nga, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya yung pong pananampalataya ko, yung pong kargado ako ng pananampalataya, dahil po ako'y kargado ng pananampalataya, takbo ako ng takbo sa paggawa. Ganon din po ang sasakyan. Kung kargado ng gasolina, takbo ng takbo ko sa. At ganon din po ang ating buhay. Yes, kargado tayo ng pananampalataya. Pero kailangan tayong gumawa upang marating natin ang destiny na gustong tayo ay marating natin mula sa Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo araw-araw na makinig sa TV Live Share. Na magkaroon ka ng panahon sa iyong pakikipagniig sa Panginoon. Baka naman po napaka-busy mo na sa ministry. Baka napaka-busy mo na dito sa kingdom. Pero hindi ka naman busy sa kingdom. Napakahalaga po. Inuulit ko, are you busy in the kingdom? But most especially, you must be busy sa ating pong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yes, punong-puno po tayo. At alam niyo po ba, mapupuno po tayo ng pananampalataya. Makakargahan po tayo lagi ng makakargahan ng pananampalataya. Pag lagi po tayong makikipagniig sa ating Panginoon. Pag lagi po tayong nananalangin. Grabe po ang kargado na magkakaroon tayo sa buhay. At talaga ang sabi nga po, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay parang katulad ng agila. Tatakbo ng tatakbo, lilipad ng lilipad, hindi mababago. At ito po ang lagi kong panalangin sa Panginoon. Lord, minsan po, inaabot na namin mga 6 hours, minsan 5 hours, yung aking pagtulog. Sabi ko, Lord, kahit po ganun na lamang oras ng aking pagtulog. Dahil minsan po, 4 a.m. in the morning, biglang ako'y makakakita ng makakapanaginip. Kaya kanina, meron po ako na panaginip, isang pangyayari. At may 2 taong involved doon sa aking panaginip. At alam niyo po ba, yung discernment, sabi nga po, discernment is not to judge, but to intercede. Kaya ako po ay hindi na naghanap, bakit kaya, ano kaya nangyari sa kanya, kundi ako po ay nag-intercede na sa 2 tao, sa taong ito. Ako po ay nanalangin na 4 a.m. sa aking panaginip. Nanalangin na po ako ng nanalangin sa kanyang buhay, protection, blessing. Oh God, hallelujah. Kung ano man ang pinagdadaanan niya, alam niyo po ba? Sabi ko, Lord, kahit po ako'y napukulang sa tulog, pero sa 5 oras na tulog, kaya mong gawing napakahabang pamamahay. Dahil alam mo na ako, Panginoon, nakipag-iisip. Ang sarap po na lagi tayong babat sa presensya ng Panginoon. At sa atin pong pakikinig lagi sa Panginoon, laging nasa puso natin yung ating pananampalataya. Amen po ba? Ang nag-uumapaw po sa ating puso ay ang ating pananampalataya. Ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya naman ang buka ng ating bibig. Sino man ang ating makausap. Ano po? Tayo po ay nakakapag-iwan ng kagalakan sa kanilang mga buhay. Sabi nga po ng quote, sana ikaw yung tao na pag may nakausap, ay mag-iiwan ka. Mag-iiwan ka sa kanya at hindi niya makakalimutan sa kanya. Amen? Mag-iiwan tayo kung paano natin sila napalakas. Kung paano natin sila napasaya. Kung paano natin sila nabigyan ng pagpasa. Amen? Faith fulfills promises. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iba. Amen po ba? Naway iki maging daan. Katulad nung kasaysayan sa Lucas, na may isang may sakit na hindi makapunta doon dahil talagang hindi niya kaya ang kanyang katawan. At ang gawa ng 4 na lalaki, kumuha ng isang malaking tela at kanyang inilagay doon, inihugos doon at kanilang binuhat ng 4 na lalaki at ang bubong, ibinutas at doon inilusot yung may sakit. At dahil doon sa kanilang pinaglalabang pananampalataya,
nakamtan ng lalaking iyon kagaya. Tayo din po. Hindi lamang po pansarili nating pangako sa atin ang ating ipaglalaban. Ipaglaban din po natin ang mga promise ng Lord sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa mga mananampalataya. Ipaglaban po natin. Kung nakikita natin na para bagang pumabaligwas ang buhay at para bagang sumasablay ang buhay sa kalooban ng Panginoon, ilaban natin sila ng may pananampalataya. Ilaban natin ang mga taong mahal natin. Ilaban natin ang mga taong kapatid natin sa pananampalataya. O kakilala nating mananampalataya o kahit hindi pa natin sa kaibigan o kakilala at nalaman natin isa siyang mananampalataya, ilaban natin sila. Ilaban po natin. Nawa po, full charge po tayo ng faith. Kargado po tayo. Punong-puno po tayo ng kargado ng pananampalataya sa ating mga puso upang hindi lamang pansarili natin ang ating ilalaban. Kaya din natin ilaban ang iba. Di po ba? Pag full tank ka, hindi lamang pansarili mong kaligayahan ang pwede mong puntahan. Nakakapunta ka pa rin sa iba, nakakapunta ka pa rin doon, napupuntahan mo pa rin yun kasi kargado ka ng kasama. Ganon din po ang ating puso. Pagkargado tayo ng pananampalataya, hindi lamang ating buhay ang ating ipinaglalaban. Ipinaglalaban din natin ang buhay. Ako, dahil ko po yung sinasabi sa mga magulang naman ng palataya, pag nagkakaproblema sa kanilang mga anak, huwag kayong susuko. Ipaglaban ninyo ng may pananampalataya. Ipaglaban ninyo ng may pananampalataya ng inyong mga life group member. Ipaglaban nyo ng may pananampalataya ang inyong mga miyembro sa life group. Amen po ba? Ipaglaban po natin sa pananampalataya ang mga tao. Ano po, kailangan po talaga maging kargado tayo ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Upang tuon po ay talagang mailaban po natin ang maayos. Amen. At ito po, ako muna po ay magbabasa. Ayan, mapagpalang hapon po. Sabi nga po ng isa dito ay Sister Anak Marian Angeles. Ang sabi po niya, nasaan ba yun? Yung sinasabi mo na ipaglaban ang pananampalataya. Ilaban po natin ang ating pananampalataya para sa ating mga. Para bang susuko ka na sa iyong asawa? Para bang ikaw ang dami mo ng panalangin ginawa sa iyong asawa pero hindi mo pa rin nakikita ang tuon nito. Kapatid, ipaglaban mo. Ipaglaban mo ang pananampalataya. Ipaglaban mo ang iyong mga mahal sa buhay. Ipaglaban mo ang ipaglaban mo. Meron ka bang anak na hindi pa sumasamba, hindi pa talaga nagbabalik loob sa Panginoon? Ilaban mo siya. Meron ka bang asawa na nakay mo pero para siyang kabote, lulubog, lilitaw? Ano? Ipaglaban mo siya. Ang pananampalataya mo, kargahan mo. Gawin mong kargado ang iyong puso ng pananampalataya. Because faith fulfills promises. Pangako ng Panginoon, pag may isang mananampalataya sa pamilya, ililigtas niya ako sa bahay. Okay, naryo na sa iyo yung sinabi ng Lord. Ano ang gagawin mo? Ilaban mo yan. Ipaglaban mo, mangyayari yan sa iyo. Amen? Hallelujah. Sinabi sa iyo ng Panginoon, ikaw ay bibigyan ng bagong kabuhayan. Aalisin kayo ng Panginoon sa anumang kahirapan. Magkaroon ka ng kandaan, magkaroon ka ng kargadong pananampalataya na sinasabi mo, Lord, ilalaban ko po, Panginoon. Yes, Lord, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Good afternoon, mahal na Sister Leia Poncion. Good afternoon. Salamat. Totoo yan. Yes, Lord, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Hindi po natin ipaglalaban ang ating trabaho. Hindi po natin ipaglalaban ang ating negosyo. Sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa lahat sa atin, ang ipaglalaban po natin ay pananampalataya. Yan. Dapat po, kargadong-kargado tayo. Kargadong-kargado tayo ng pananampalataya ito. Sapagkat napakalaki po, kapatid, napakalaki ng gagawin ng Panginoon sa Panginoon. Ang laki ng gustong ilagay ng Panginoon sa iyo bilang isang sisidlan. Ang tanong, handang-handa ka ba? Nananampalataya ka ba? Sabi po dito, O God, Sister Gloria Lozada, good afternoon. Salamat. Nagpapasalamat din sa iyo. Ikaw ay nagpapatuloy, kung ikaw ay na-inspire sa mga salitang ito. Salamat din, nakaka-inspire ka din. Ikaw lagi nakikiisa sa pakikinig dito sa daily life sharing.
Inuulit ko, ang kagalakan, ang katuwaan, hindi dahil maganda ang mga nakita. Amen? Ang laging nagpapasalamat, hindi dahil maganda ang mga nangyayari. Ito'y dahil ang puso mo ay kargado ng pananampalataya. Hindi ka kayang ibuwal ng anumang challenges sa buhay. Hindi ka kayang ibuwal ng mga circumstances sa buhay. Kahit ang malalaking bundok ng problema, ang malalaking bundok ng karamdaman. Kaya po, ako po ay may bisitang may bisita po ako ngayon na ngayong uli ay mag-i-stay sa amin for night. Dito po uli matutulog, isang Australian citizen. At siya po ay dinala ko dito sa Tagaytay. At sabi po, katatanong pa lamang po ng kanyang mga mahal sa buhay na hindi ba nakakatakot yan? Hindi ba pumuputok ang bulkan dyan? Siyempre, sabi ko, ay hindi naman po. Bigla na lamang kahapon, umusok ng malaki ang bulkan. At sabi ko, Lord, ako po'y nananampalataya. Isang iglap lang. Kaya mo, Panginoong, pawiin. At hindi na po ito magdadala ng kasakunaan sa maraming mga tao. At salamat po, pagising ko po ng umaga, kalmante na at wala nang kahit kapirangkot na usok na lumalabas. Totoo, ang ating nakikitang circumstances ay para baga mga challenges talagang parang makakapagpahinto sa atin sa ating pananampalataya. Pero kapatid, ipakilaban po ang pananampalataya. Amen? Huwag kang mawawala sa pangako ng Panginoon. Magkakalabo ang lahat. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatili at magpakailanman. Di po ba? Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Lilipas ang lahat ng bagay. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Amen po ba? Lilipas po ang lahat. Pero ang salita ng Panginoon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng marami. Gaya ng inaakala ng ilan. Amen. Kaya, lagi po tayo. Manampalataya po tayo na yung sinabi ng Lord sa iyo. Sumimba ka ng linggo, ano ang narinig mong mensahe? Nag-devotion ka, may sinabi sa iyo. Bigla na lamang nagbukas ka ng Facebook, pinakita mo, may nag-post sa salita ng Diyos. Sinabi mo bang, Lord, Amen? Pag po ba ikaw inag-Amen? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Amen? Ibig sabihin, nakikiisa ka, naniniwala ka, sumasang-ayon ka. Pero dagdagan mo po ang iyong pagsang-ayon. Lagyan mo ng pananampalataya. Pwede din pong sumang-ayon lamang tayo ng Amen sa ating meeting. Pero iba po yung nag-Amen tayo ng may kalakip na pananampalataya. Yun po ang mag-fulfill ng mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Again, faith fulfills promises. Ang pananampalataya, ang Diyos ang nagpapatupad ng kanyang mga pangako. Pero ang ating tungkulin ay pananampalatayang tumutupad sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Again, pananampalataya mo ang tutupad sa mga pangako ng Diyos sa iyo. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kailangan po natin sa uling nalalabing mga panahong ito, maniwala po talaga tayo. Habang po sina Pastor Dong at Pastor May nandun sa South Korea, at habang sinusubaybayan ko ang mga ginagawa sa kanila ng Panginoon, Lord, ito din po ay mangyayari sa amin sa Pilipinas. Pasasaganain mo po kami. Sa iyong mula sa kayamanan mo hindi mauubos, ay tutugunin mo ang lahat ng aming pangangailangan. Sinasabi mo ba na pangangailangan mo ang pera para suportahan mo ang misyon? Sinasabi mo ba na kailangan mo ang pera para suportahan mo ang mga paghayo, ang pagbubukas sa mga simbahan, ang pagtulong sa mga nangangailangan? Yan ba ang dahilan natin? Bakit tayo ay nananampalataya na tayo ibibigyan ng Panginoon ng mga pagpapalang material? O para lamang sa sarili nating pangangailangan? Hindi po lahat ng ating panalangin ito toong tinutugon ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng ating mga panalangin, isinasapit nating may pananampalataya at alam natin ang ating panalangin ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po, magandang hapon po. Ayan, Hilda Santos, Kaopet. Sino po itong Kaopet? Amen daw po. Erodilin Santos Lucero, Jane Pomoseno, Maria Leia. Po, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At ngayon pong hapon, kayo pong nanandyan. Ayan, lahat po ng nanunood ngayon, lahat po ng nakikinig ngayon, kapatid, handang-handa na ba ang iyong sisidlan? Na iyong kargahan? Alam niyo po, maging kargado. Hindi po kargado ng mga pag-aalala. At ang puso po natin, dapat po hindi po kargado ng mga pag-aalala.
Dapat po wala itong baggage wala po itong mga basura. Ang mga pag-aalala yan, basura yan. Ang pagkatakot, basura yan, baggage yan. Amen. Pagkatakot, pag-aalala, pag-aalindangan, amen, panghihina, yan po yung mga bagahe. Dapat po, ang kargado ng ating puso ay pananampalataya lamang sa ating Panginoon at sa kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po, sabi niya, Pastor Rotes, sa lahat po ng mga kaabangers. Sabi ni Josephine Gonzalez Gato, mapagpalang hapon sa iyo. Kaya mga kapatid, alsin na natin ang mga bagahe sa ating mga puso at kargahan natin ng mataas na pananampalataya ang ating mga puso. Sapagkat ang pananampalataya mula sa puso ang tutupad sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Handang-handa na po ako. Handang-handa na po for His revival. Sabi ni Yudelin Santos Rosero, God bless you and congratulations. Amen. Yun lang naman ang sasabihin ng Panginoon sa atin. Naku, anak ko. Ayan, hallelujah. Kaya ngayon pong hapon, ayan, hallelujah. Lumaban po tayo. Hindi ang ating panlaban ay sandata ng anumang pagaling o anumang bagay, kundi ang ating panlaban ay ang ating ipaglaban natin. Ipaglaban mo. Ayan, para po yung palabas mo sa teleserye. Ipaglaban mo. Kapatid, dapat nga ito yung pamagat ko ipaglaban mo. Contend for your faith. Ipaglaban mo ang iyong panlaban. Sa magandang sinasabi sa Diyos, ipaglaban. Sa mga plano mo sa iyong buhay, ipaglaban mo ang iyong panlaban. Sa iyong bubuksang negosyo, ipaglaban mo ang iyong panlaban. Sa iyong pagpapalaki sa iyong mga anak, ipaglaban mo ang iyong panlaban. Sa iyong pakikipagrelasyon sa iyong asawa, sa iyong katrabaho, amen, sa iyong paghayo, sa iyong paghahawak ng mga ministry, ipaglaban mo ang iyong panlaban. May pangako ang Panginoon sa iyong paglilingkod. May pangako ang Panginoon para sa iyong personal na para sa iyong mga mahasa, para sa iyong mga anak, at sa mga kabuhayan, at sa anumang pang kinabukasan ng iyong pamilya. May pangako dyan. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa salita ng Panginoon. Nangako na yan sa atin. Ang atin lamang kailangan. Kargado ang puso natin ng pananampalataya. Because faith fulfills His promises. Amen po ba? Hallelujah. Talagang sabi nga doon, ako si Yahweh na magsasabi ng dapat sabihin. Hindi na magtatagal at mangyayari sa inyong kapanahunan ang lahat ng aking sasabihin. Sabi ng Ezekiel 12:25, For I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass. Hallelujah! Sabi ulit, For I am the Lord, ako si Yahweh, I will speak, ang magsasabi ng dapat sabihin. The word that I shall speak, ayan, ang salitang aking sasabihin ay hindi na magtatagal. At mangyayari sa inyong kapanahunan ang lahat ng aking sasabihin. Yes po, Pastora. Ipaglalaban ko po. Amen po. Amen po. God bless you. God bless you, Sister Melody Guzman. Hallelujah. Ayan, again, ang Diyos ay nagsasabi ng kanyang dapat sabihin, hindi na magtatagal. At mangyayari na sa kapanahunan mong ito ang lahat ng sinabi ng Diyos sa buhay mo. Amen! Sabi po ni Sister Rosemary, blessed afternoon. Ayan po, Pastor Doc, Pastor May, at sa mga lahat ng kaabangers. Good afternoon, Sister Rosemary Socias. Ayan. Again, ang sabi po ng Panginoon, ako si Yahweh, ang nagsasabi nito, hindi na magtatagal at mangyayari sa iyong kapanahunan ang lahat ng aking sinabi, sabi ng Panginoon. Wala pong problema sa sinabi ng Lord. Ang kailangan po lamang ng Panginoon para matupad ito ay ang iyong kargadong pananampalataya sa puso. Amen. Hallelujah. Ayan po. Kaya po, pinagpala po tayo ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Talagang wala pong katulad ang kabutihan ng ating Diyos. Wala pong kapantay ang ating Panginoon.
Kaya kayo po na the Hub of Christ or connected churches at Hub of Christ, tayo po bumubuo ng Building Bridges Leadership Training. Tayo po na bumubuo ng daily life sharing, ng Today is Your Miracle, ang ating kapit pandesal at feeding Feed and Lead program at lahat ng mga misyon. Tayo po na bumubuo nito. Magsama-sama po tayo. Manampalataya po tayo na lahat ng sinabi ng Diyos, na sinabi sa kanyang mga propeta, paniwalaan po natin. Paniwalaan po natin ang mga sinasabi ng ating mahal na Pastor Dong at Pastor. Talagang sabayan po natin ang kanilang pananampalataya. Magkarga din po tayo sa ating mga puso ng pananampalataya. Si Pastor Dong at Pastor May, kargado sila ng pananampalataya. Bakit kung saan silang bansa pumupunta? Bakit kung saan lugar sila nagmimisyon? Dahil kargado sila ng pananampalataya. Alam nila na nananampalataya sila na hindi pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Kapatid, tayong lahat ay kasama dito. Kung tayo din ay kargado, nagkakarga din tayo ng pananampalataya sa atin. Ako po, kargado po ako at naniniwala po ako sa marami pang pag-abot ng maraming kaluluwa, sa marami pang ipagagawa ng Panginoon sa iba't ibang mga bansa, hindi lamang sa Pilipinas. Alam kong kasama din ako dahil ako din ay nakakarga ng matibay, talagang class A na gasolina ang pinakarga ko sa aking puso. Di po ba ang gasolina? Pero special. Pero yung ano lamang, yung parang ordinary. Hello kapatid, anong gasolina ang kinakarga mo sa puso mo? Special ba? Amen? Sabi niya, glory to God. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po ay magsama-sama. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong manampalataya sa ipinagagawa ng Panginoon sa ating mahal na Pastor Dong at Pastor May. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayong humayo. Ayan, kumusta po? Kung ikaw ay meron sa ulo, kung meron ka sa dibdib, kung meron ka ng sandata sa bayawang, kumusta po ang ating paa? Ang sandata ng ating paghayo upang tayo ay humayo at umabot ng mga kaluluwa. Ito po ay isa pa rin uri ng kargado sa ating katawan. Ulo, pananampalataya, breastplate of righteousness, anong nasa baywang, salita ng Panginoon. Kumusta po ang ating paa? Ating po ang paa, yung mahayo, upang umabot ng ating. Yun po ang kargadong pananampalataya sa ating buhay. Sa lahat ng ating ginagawang ito, kargado ng pananampalataya. At naniniwala po ako, habang ginagawa natin ang mandatong ito na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, ay dadalhin tayo ng Panginoon sa abundant, prosperous life, fruitful life. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Abundant life given na yon ng Lord sa atin. Isang buhay na ganap at kasiyasya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kailangan na lamang ay makita, mag-manifest sa ating mga buhay na ito'y ating naranasan. Huwag kang pumayag na ikay nasa panig ng karamdaman. Ilaban mo ang iyong pananampalataya. Ang kagalingan ay darating sa iyo. Ako nga po, noong isang araw, may dinalaw ako. Sabi ko, pag lagi mo na lamang pinakinggan ang iyong nararamdaman, nakikita mo na mamaga ang iyong mga paa, diyan ka na lamang titingin. Pero pag ang tiningnan mo ay ang Diyos, ang kanyang mga salita, at tiningnan mo itong may pananampalataya, madadaig na iyong pananampalataya ng mga karamdaman nasa iyong katawan. Amen po ba? Hallelujah. Wear the full girded armor of God. Amen. Pag natin kaliligtaan ang ating paa, baka po nasa ulo lang, baka po nasa dibdib lang, baka po nasa bayawang lang, pero ang paa po natin hindi pa humahayo. Hello? Kailangan po full armor of God. Ay suot-suot po natin upang magawa po natin ang tunay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya magpatuloy po tayo. Hindi lang po magpatuloy na tayo mag-aral, magpatuloy na tayo maghanap buhay, magpatuloy na tayo magnegosyo, magpatuloy na tayo maglingkod, kundi sa lahat ng ito, ang napaluti sa ating dibdib ay ang ating pananampalataya. Amen po ba? Napakahalaga po na lagi po natin makita sa ating buhay. Ang lagi po nating susi sa ating buhay ay yung ating pananampalataya. Ikaw din natalo, ikaw din ngayon nabigo, ikaw ngayon ay hindi kumita ang iyong negosyo, ikaw ngayon ay nagkasakit, ikaw ngayon ay nanghina,
Lahat ng yan, pwede nating maranasan, hindi ligtas dyan ang lahat. Si Pastor Atas, hindi rin ligtas. Minsan ay humihina din ang aking katawan. Minsan ako din ay nawawalan. Pero hindi po yon ang ating problema sa buhay. Ang magiging problema po natin sa buhay ay pag nanghina na ang ating pananampalataya. At pag hindi na lumalaban ang ating puso ng may pananampalataya. Di po ba? Ang puso, pag yan ay huminto, patay ang tao. Tingnan niyo po. Bakit po ang kamatayan po ng aking asawa nung dinala ko sa ospital, ang declaration ng ospital, cardiac arrest. Hello, nandiyan pa ba ako, Gabi? Okay pa ba? Ayan, problema lamang po. Kaya patuloy po tayo. Hindi pinto ng may pananampalataya ang ipinagagawa ng Panginoon sa hapong ito. Dahil po, kargado po tayo ng pananampalataya sa ating hindi tayo mapapahinto. Dahil ang puso natin palataya. Faith from the heart fulfills God's promises. Ayan, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Meron po bang gustong ipanalangin? Meron po bang gustong humingi ng panalangin? Pwede po kayong mag-type at sabihin niyo po. At pwede po akong magbigay ng prayer sa inyo. Kung ano man po ang inyong hinihiling, ay pwede po akong magbigay ng panalangin sa sino man. Bukas po ang aking, at nakikita ko po dito ang mga nagtatype ng kanyang mensahe. At ngayon pong hapon, kayo po ba ay napagpala? Amen? Sa salita ng Lord. Talagang ngayon pong huling panahon ito, magsaya po tayo. Magpakatapang po tayo. Ipaglaban abundant life. Amen. For His kingdom mandate ay magawa natin. Ang kailangan laang natin ay ang ating puso kargado ng pananampalataya. At sa mga pangako ng Diyos sa iyo, maniwala ka. Lilipas ang lahat. Ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kaya ngayong hapon ay tayo po ay mananalangin at ipapanalangin ko po kayo. Tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon. At ano po ang sabi? Pag tayo ilalapit sa Panginoon para dinggin ang ating panalangin, lumapit tayong may pananampalataya. Hindi po sa ganda, hindi po sa haba ng panalangin ang tinutugon ng Diyos. Ang tinutugon po ng Diyos ay panalangin may pananampalataya. Pananampalataya tayo at ang ating lalapitang Diyos ay Diyos na tutugon sa ating mga panalangin. At pagkatapos panalangin, nananampalataya pa rin tayo na tinugunan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pasimulay, pananampalataya at at puso, Panginoon. Nang ipinagagawa nila, Panginoon, ay pinagpala mo. At sila magpapatuloy na dadako upang ipagpatuloy ang misyon na kanilang ginagawa. Nananampalataya po kami, Panginoon, at tagumpay na rin ang tutunguhin nilang iba pang misyon na kanilang tahapan. Po ay palataya, nananalangin may pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na gawain ng DLS, Daily Life Sharing. Salamat ikaw ang nagsimula nito. Ikaw din, Panginoon, ang may katapatan na magpapatuloy na ito'y mabuhay. Higit pa, Panginoon. Hindi po kami manghihina, Panginoon. Kung makita namin na minsan, iilan lamang ang sumusubaybay. Magpapatuloy po kami na gagawin ito. Panghayaan mo po ang mga nakikita sa at nakatakot ako doon sa Quran. Una po, God, si Panginoon o God. Nandyan po, Panginoon, sa likuran at gumagawa upang maisakatuparan ang ayos sa God sharing.
lahat ng hindi namin nakikita na gumagawa para sa tuloy ang gawain ng daily life sharing, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa bawat mga simbahan ng The Hub of Christ, Panginoon, at churches, at lahat din po ng mga lingkod na nandito, hindi man sila connected o sila man ay hindi namin kakilala. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang mga nakikinig, ang mga nagpapatuloy na sumusubaybay, sumusuporta, pagpalain niyo po sila. Sino man po ang nasa banig ng karamdaman ngayon, Panginoon o God? Lord, siya po ay nasa banig ng karamdaman. Maaaring nakikinig siya sa mga oras na ito. Panginoon, ipatong mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na ikaw ay may karamdaman. At ang iyong puso ay tumibok ng may pananampalataya na ikaw ay naniniwala, na ikaw ay kayang pagalingin ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. At ang Diyos ang may kapangyarihang magpagaling. Sa pangalan ni Jesus, dinadalangin ko na way dumating sa iyo ang kagalingan sa iyong karamdaman. Panginoon, sino man po ang nangangailangan ng wisdom sa anumang desisyon na kanyang gagawin, dinadalangin ko po kung sino man siya, Panginoon. Pasaganain mo ang iyong salita na darating sa kanyang puso. At darating sa kanyang puso ang pananampalataya ng salitang yun, ang malinaw na confirmation. Na ito ang dapat niyang gawin, Panginoon. Sino man po, Panginoon, ang nasa pag-aalala sa mga kawalan, mga tumihingi ng tugon sa pangangailangang material, financial. Lord, mula sa kayamanan mong hindi mauubos, lumalapit po kami sa iyo na ikaw ay kayang magpadala ng uwak, kayang gumawa ng lahat ng paraan para, Panginoon, ihatid mo sa aming maluwalhati ang mga pagpapalang kailangan namin, Panginoon. Ang mga walang trabaho, Panginoon, na humihingi ng hanap buhay, pangkalaman. Ang mga maghihanap buhay, Panginoon, hayaan mo po. Lalo mo silang pasaganain, palakihin ang anumang kabuhayan na meron sila. Sapagkat alam nila ang mga pagpapalang ito ay nakapaloob sa in the mandate mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God, Lord, hallelujah. Ang mga churches po na nagpapasimula, kilala mo po ito, mga manggagawa ng The Hub at lahat ng mga connected churches, pagpalain niyo pong lahat, Panginoon. Pasaganain mo ang bawat kanilang mga simbahan. At ang matibay na pananampalataya ay laging mapuno sa kanilang mga puso. Hindi sila matatakot, hindi sila mag-aalala. Susuportahan mo at hindi mo sila pababayaan sa kanilang mga pangangailangan dahil sila ay mga lingkod. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Hayaan mo po ang salitang ito ay muling nakapagpalakas sa amin. Muling naantig muli ang aming puso na kami ay lalong lumaban sa pananampalataya anuman ang pagkakaharapin. Mapagpalang hapon po, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo ang papuri, sa iyo ang kapurihan, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Pinagpala na po tayo at nawa po'y pagpatuloy tayo sa araw ng bukas at sa mga susunod pa. Paano tayo makikinig sa palatuntunan ng daily life sharing. Mapagpalang hapon po. Praise God.